May kukuwento ako sa inyo na hanggang ngayon kapag naaalala ko parang ayoko nang mapag-isa sa gabi. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako o sasabihin ninyong imahinasyon ko lang ang lahat. Pero gusto ko pa rin ikwento dahil may mga bagay talagang kahit anong pilit mong kalimutan, bumabalik at bumabalik sa isip mo. Nangyari ito isang gabi habang pauwi ako. Simple lang naman sana ang gabing iyon. Wala akong inaasahang kakaiba. Pero may isang bagay akong nakita sa daan. Hanggang ngayon ay hindi ko may paliwanag. Isang babae, nakatayo siya sa gitna ng madilim na kalsada. At ang pinaka nakakatakot, parang kilala niya ako. Dahil bago pa man ako makalapit sa kanya, tinawag niya ako sa pangalan ko. At sinabi niya ang isang bagay na hindi ko ilan makakalimutan. Bakit mo ako iniwan? Halika na't makinig kayo sa aking ikukwento. Ang babaeng nakatayo sa dulo ng kalsada. Gabi na nang pauwi ako noon galing sa bahay ng kaibigan ko. Mga alas 10 na ng gabi at halos wala ng tao sa kalsada. Hindi naman kalayuan ang bahay namin, siguro mga 12 minuto lang kapag naglakad. Pero may isang bahagi ng daan ayaw kong daanan kapag gabi. Isang mahaba at madilim na kalsada ang napapaligiran ng mga puno. Sabi ng matatanda sa amin, may mga bagay daw na hindi dapat pinapansin kapag gabi. Hindi ako naniniwala roon. Hanggang sa gabing iyon, habang naglalakad ako, biglang namatay ang ilaw ng poste sa tapat ko. Nagdilim ang paligid. Huminto ako. Maya-maya, bumalik ang ilaw. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ilang hakbang pa lang nagagawa ko na mapansin ko ang isang babae sa malayo. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Mahaba ang buhok niya at nakasuot siya ng puting damit. Kala ko may hinihintay lang siya. Masasakyan. Kaya hindi ko siya pinansin. Pero habang papalapit ako, napansin kong hindi siya gumagalaw. Talagang nakatayo lang siya roon. Nang halos 10 metro na lang ang layo ko, narinig ko ang mahina niyang boses. Kuya, tinawag niya ako. Napahinto ako. Lumingon ako sa kanya at lumingon siya sa akin. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil nakatakip dito ang mahabang buhok. Sabi niya sa akin, Kuya, pwede mo ba akong ihatid? Kinabahan ako. Saang lugar? Tanong ko. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay at itinuro ang isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Napatingin ako roon. Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon. Alam ko iyon dahil lagi kaming sinasabihan ng mga matatanda na huwag pumunta roon. Hindi ako pwede, sagot ko. Wala siyang sinabi. Tumalikod ako at naglakad ng mabilis. Pero pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang tunog ng mga yabag. Tap, tap, tap. May sumusunod sa akin. Hindi ako lumingon. Pinabilis ko ang lakad ko. Mas bumilis din ang yabag. Tap, tap, tap. Habang sa naging halos kasabay na ng mga hayapak ko. Patingin ako sa gilid ng mata ko. May anino sa likod ko. Minto ako. Tumigil din ang yabag. Humakbang ako. Humakbang din siya. Doon na ako nagsimulang matakot. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung gaano kabilis ang takbo ko. Ang alam ko lang, gusto ko na makarating sa bahay. Paglingon ko, wala siyang tao. Minto ako at napahawak sa tuhod ko habang hinihingal. Baka imahinasyon ko lang, bulong ko sa sarili ko. Nagpatuloy ako, pero bago pa ang makarating sa kanto, narinig ko ulit ang boses. Kuya, mula sa likuran, bakit mo ako iniwan? Sagot niya. Nanlalamig ang buong katawan ko. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako ulit. Pagdating ko sa bahay, mabilis kong binuksan ang pinto at sinara iyon. Bakit ngayon ka lang? Tanong ng nanay ko. Hindi ako agad nakasagot.
Ma, sabi ko. Ano? Sabi ng nanay ko. May nakita akong babae sa kalsada, sabi ko. Biglang nagbago ang mukha niya. Anong babae? Sagot ng nanay ko. Babaeng nakaputi po, nasa gitna ng daan. Tahimik siya. Maya-maya, tinanong niya ako. May sinabi ba siya sa iyo? Tumango ako. Ano? Sinabi niya sa iyo? Tinawag niya akong kuya. Biglang napahawak sa dibdib ng nanay ko. Anak, sabi ng nanay ko. Ano po? May nakaputing babae raw na nakita sa kalsadang iyon. Bakit? Hindi siya sumagot agad, umupo siya sa harap ko. Maraming taon na ang nakalipas, may batang babae raw na nawawala roon. Napakunit noo ako. Anong nangyari? Hindi na siya nakauwi. Natagpuan ba siya? Umiling si mama. Hindi. Tahimik ang buong bahay. Pero bakit niya ako tinawag na kuya? Hindi sumagot si mama. Sa halip, tumingin siya sa bintana. Anak, ano po yun, inay? May sinabi ba siya sa'yo? Napaisip ako. Sinabi niya, bakit mo ako iniwan? Biglang naputla si mama. Ma! Tumiyak siya at ang bilis na isinara ang kortina. Simula ngayon, sabi niya, huwag ka nang dadaan sa kalsadang iyon kapag gabi. Tumango ako. Akala ko doon na matatapos ang lahat, pero nagkamali ako. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan, nakita ko ang isang lumang litrato sa mesa. Isang litrato ng isang batang babae. Nakatayo siya sa tabi ng isang malaking puno. Nakasuot siya ng puting damit. Napatigil ako. Ma, hindi siya sumagot. Siya ba yung babae kagabi? Dahan-dahang lumipit si mama. Pagkakita niya sa litrato, napapakit siya. Saan mo nakita iyan? Sabi ng mama ko. Nasa mesa po. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang litrato. Anak, huwag mo nang pag-uusapan natin to, ha? Pero bago ni itago ang litrato, napansin ko ang nakasulat sa likod. Isang pangalan. Lira ang pangalan nito. Sa ilalim nito may petsa. Mahigit 20 taon nang nakalipas, kinagabihan. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang nangyari. Bandang 12:00 ng gabi, biglang may narinig akong katok sa bintana. Tok! Napadilat ako. Tahimik. Tok! Paupo ako sa kama. Tulog na siguro si mama. Bulong ko sa sarili ko. Tok! 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 Mas malakas na. Hindi ako gumalaw. Maya-maya, may mahinang boses sa labas. Kuya? Nanlamig ako. Boses niya. Boses ng babae sa kalsada. Kuya? Nandito ako. Hindi ako sumagot. Kuya? Panayan pa rin ang tawag niya sa akin. Lumapit ang boses sa bintana. Bakit mo ako iniwan? Ang panay banggit pa rin niya. Napapikit ako. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nakaupo roon. Hanggang sa biglang tumahimik. Pagmulat ko, wala na ang boses. Akala ko tapos na. Pero kinabukasan, nakita ko ang isang bagay na pabago sa lahat. Sa labas ng bahay, sa basang lupa pagkatapos ng ulan, may mga bakas ng paa mula sa kalsada, papunta sa bintana ng kwarto ko. At ang pinaka-nakakatakot, walang bakas na pabalik. Simula nun, hindi na ako dumaan sa kalsadang iyon. Hanggang ngayon, kapag gabi at tahimik ang paligid, minsan ang naririnig ako ang mahinang boses sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung si Lira pa rin iyon. Pero hindi ibig sabihin na tuluyan na silang nawala. Minsan, may ilan naghihintay pa rin. At minsan, ang hinihintay nila ay ang taong huling nakakausap nila bago sila mawala. At doon ko napagtanto na hindi pala talaga ako sinusundan na Lira dahil gusto niya akong takutin. May gusto lang siyang ipaalala.
Kinabukasan bumalik ako sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Sa ilalim ng matandang puno, may nakita akong maliit na kahon na kalahating nakabaon sa lupa. Binuksan ko iyon. Sa loob, may mga lumang litrato ng isang batang babae at isang batang lalaki. Sa likod ng litrato, may nakusulat, "Kuya, huwag mo akong iwan." Doon ko naintindihan kung bakit niya ako tinatawag na kuya. Hindi pala akong kapatid niya, pero kamukha kang kuya niyang matagal nang nawawala. Simula ng araw na iyon, hindi ko na siya muling nakita sa kalsada. Pero hanggang ngayon, kapag napapadaan ako roon, may narinig akong mahinang boses mula sa ilalim ng puno. "Salamat kuya." At kahit hindi ko na siya nakikita, napapangiti ako. Dahil alam ko kung sa wakas, nakauwi na rin siya. Pero may isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Bago ako tuluyang umalis ng araw na iyon, tumingin ako sa lupa. May bagong bakas ng paa mula sa puno papunta sa bahay namin. Kaya kung may naririnig man kayong kumakatok sa bintana niyo isang gabi, may boses na tumatawag sa pangalan niyo, huwag kayong sumagot. Dahil hindi lahat ng kumakatok ay gustong pumasok. Minsan, may naghahanap lang ng taong maaari niyang tawaging kuya. Thank you.